about the company. Since bumababa na ang ating sales, I need to hear some of your opinions and ideas in order to improve our company. As you can see, by the month of January to March, our sales has been consistently high. Pero pagdating ng month of April, biglang bumagsak ang ating sales. So any suggestion about the company? Well, I think kailangan na natin magpalit ng mga bagong products para ma-entertain yung mga consumers natin. Tinukoy ng PBOX ang 75 barangay sa loob at labas ng Metro Manila na dadaanan o dinadaanan ng East at West Valley Fault System. At pinapayawan din ng PBOX ang mga naninirahan o nag-oopisina kaya sa mga barangay na ito na suriin kung gaano kalapit sa fault line ang kanilang mga establishmento. 75 barangay ang natukoy ng PHIVOLCS na dinadaanan ng East at West Valley Fault System. Ang ilang mga barangay sa Rodriguez Rizal, dinadaanan ng parehong East at West Valley Fault. Samantalang ang nasa San Mateo naman, East Valley Fault lang. Good afternoon, everyone. Before we proceed to our discussion about the company, I would like to share some of the ways in order to survive an earthquake. In case na mag-strike yung earthquake sa lugar natin. So first things first, we need to do the jump over and hold. Then after that earthquake, pupunta tayo sa isang lugar kung saan walang mga paligid na poste or mga puno. Remember that, okay guys? Halos 100 kilometro ang haba ng West Valley Fault System mula sa Angat Reservoir sa Bulacan, dadaan ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rodriguez Rizal, Cavite at magtatapos sa Calamba sa Laguna. Makikita rin na hindi iilang mga subdivision, residential and commercial areas, highway, pangunahing kalsada, pati mga ilog ang dinadaanan ng fault. Naglagay na noon ng mga marker ang PHIVOLCS, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para magsilbing gabay kung nasaan ang fault. Noong 2014, inikot ng GMA News ang ilang lugar na binabagtas ng fault kasama ang PHIVOLCS para tukuyin ang mga marker na ito. Kaso, kung hindi pa itinuro ito ng mga lokal na opisyal na sumama sa GMA News, hindi namin malalaman na marker pala ito. Tulad sa residential area na ito sa MH Del Pilar Street sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nandito tayo ngayon sa MH Del Pilar Street, Barangay Bagong Silangan. At yung unang muhon ay nandoon at yung pangalawa pointing the direction of the West Valley Fault is nandoon banda sa bahaging yun. Sa Barangay Batasan Hills, San Mateo Road sa Quezon City pa rin, tanging ang pulang marka na ito ang senyales na nakatayo pala ang bahay na ito sa ibabaw ng fault. Dito naman sa bahaging ito ng Canley Road sa Pasig, kalapit ng ilang motel, tumatagos din ang fault.